destabilizer daw po itong mga nagpetisyon sa Korte Suprema tungkol po sa national budget ng 2025. Ayon pa po kay Pangulong Marcos, pag nanalo daw po yung mga petitioner, magsha-shutdown yung gobyerno. Alam nyo, Mr. President, no? Ang yabang po ng Senate President. Sabi po niya, bakit parang takot na takot kayo na magtatagumpay po yung mga petitioner? Di po ba? Tapos binalikan pa niya. Po yung mga pahayag ni Pangulong Marcos tungkol po rito sa budget pa rin, no? Nakakatawa na talaga to si Pangulong Marcos. Sabi niya po, una, hinahanap niya naman daw. Nung unang labas nito, kinabukasan lang, nag-react agad sila. Sabi ni Bersamin, fake news. Sabi ni Pangulong Marcos, sinungaling si Duterte. Pero bakit po nag-persist yung balita na to? Habang kayo ay nagpalpak na nagpapaliwanag sa makatotohanang paliwanag ni Ungab, ni Pangulong Duterte, ni Atty. Vic Rodriguez, habang kayo po ay nagbubuhol-buhol ng mga paliwanag, lalo pong naniniwala yung mga tao na may anomalya. Hindi nyo po pwedeng i-dismiss. Question po yan ng credibility. Between you, Mr. President, and the former President, Tatay Digong, sino ang mas credibility? Wala pa po to. Wala pa pong showdown ng kung sino-sino na po yung nagsalita tungkol dyan. Gumaganda po Dumadami po yung mga matatalinong nagbibigay ng komento, mas naliliwanagan yung mga tao. No? Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, naliliwanagan po sa atin na tama yung mga hindi nagbabago ng statement. Sino po yung mga yan? Si Ungab, si Vic Rodriguez, at yung mga kapanalig ni Pangulong Duterte na sumasabat. Ano lang natin ugatin lang natin ng konti paano na tayo napunta rito sa sinasabi ni Pangulong Marcos na shutdown. Okay. Sabi kasi ni Pangulong Marcos, ngayon lang sinabi niya, binasa niya yung mahigit 4,000 pahina. Wala talagang blanco. Alam mo, Mr. President, nagiging katawa-tawa na po yung paliwanag ninyo. Kahit na po 10 beses nyo pa pong ulitin yung 4,000 mahigit na pahina ng GAA, wala talagang blanco dyan. Hindi naman po, katunayan lang po yan na hindi kayo nakikinig sa inaakusa sa inyo. Marunong po ba talaga kayong makinig? Nanonood po ba kayo ng mga... Wag na kami, alam namin hindi nyo kayang manood ng mga vlogger. Nanonood po ba kayo sa mga nag-aakusa sa budget? Kay Ungab na lang na pangunahing nag-aakusa. Pinakinggan nyo po ba yung sinabi niya? O binasa nyo man lang yung inuulit-ulit nyo, 4,000 mahigit yung binasa nyo. Siguro naman yung 1 page. 4,000 mahigit, kinaya nyong basahin. Hindi nyo po ba kayang basahin yung dyaryo na naglalaman ng akusasyon ni Ungab, Congressman Ungab? Simple lang po yung akusasyon sa inyo. Wala pong pagbabago. Buhat po nang lumantad si Congressman Ungab, isa lang po ang sinasabi. Mayroon siyang hawak na papeles. Galing po sa House of Representatives. Pinadala sa kanya. Ano yung hawak niya? Nagulat siya. May mga blanco. Yung BICAM report. May mga blanco. Yung BICAM report. Kahit na po kaya ang akusasyon nila, ang akusasyon po, uulit-ulitin ko na. Blanco yung BICAM report. Paano nangyari na hindi na blanco yung GAA?
Mr. President, tama po yung sinasabi niyo. Ulit-ulitin nyo mang basahin yan. 100 beses basahin nyo man yung 4,000. Wala pong blanco sa GAA. Yung pinirmahan nyo, walang blanco. Naniniwala kami. Hindi naman po yan yung inaakusa eh. Ang inaakusa ni Ungab, Tatay Digong, Vic Rodriguez, at lahat pa ng mga sumama na, at pinatotohanan po to ni napakagaling na Estela Kimbo. Kaya pala tumatakbo, hindi alam ang isasagot. Nagkamali pa ng nagtapat pa. Hindi niya napaikot. Nagtapat eh. Mr. President, hindi niyo po kami kayang paikutin. Bycam, maraming blanco, sino ang nag-fill in the blanks? Yun po yung tanong eh. No? Okay. Ngayon, eto na po. Dagdag ko lang, Mr. President, ha? Nagyabang si Chis Escudero. Walang blanco, etc. Yung enrolled bill, walang blanco. Dalawang dokumento lang pinag-uusapan nung una eh. Meron na siyang tinatawag na enrolled bill. Meron pa siyang tinatawag na General Appropriations Bill. Dumadami po yung pangalan. Alam niyo po nagaganap. Pinaiikot na yung mga Pilipino. Okay. Same. Sino nag-fill up? Di po ba? Ano sabi ni ano? Walang anomalya. Napakagaling ng Senate President niyo. Mr. President, napakagaling. Kaya nga magaling dahil waiter ng inyong First Lady. Di ba? Ang galing talaga. Ngayon lang po ako nakakita na Senate President. Na-imagine niyo po ba si Salonga nung araw? Ano na nga bang pangalan ni Salonga? Jovito Salonga. Na pahahawakin. Sino ba First Lady nung araw? Wala. Cory Aquino si Jovito Salonga eh. Na-imagine nyo ba na pahahawakin ng alak yung Senate President? Na-imagine nyo ba na si Senate President Juan Ponce Enrile pahahawakin ng alak ng First Lady? Si Chis Escudero lang po, proud na proud pa. Nagyabang si Chis Escudero. Wala raw anomalya. Mr. President, Senate President mo yan. Sabi pa ni Chis Escudero, kung gusto ninyo mag-aksaya ng oras, kung gusto ninyong magsaya ng oras, magsayang ng oras, magsampa kayo sa korte. Tsak na tsak si Escudero na walang anomalya. Pero may hint na. May hint na merong blanco. Bakit? Sabi niya, sabi rin ni Chis Escudero, yan pong Bycam report yan. Kaya nga tuwan-tuwa si Bokbok eh. No? Yan pong Bycam report yan. Yung kinukonsider na ang constitutional GAA. Nakakatawa talaga eh, no? Saan ba galing yung GAA? Ano ang pinagbatayan ng GAA? Correct, yung Bycam report. Ibig sabihin, kung ang constitutional, kung ang Bycam report ayon sa termino ng dating Speaker Alvarez, ano na nga pangalan ni Alvarez? Nakalimutan ko na eh. Ayon po kay dating Speaker Alvarez, ay falsification of congressional document ang ginawa. Pantalyon. Yan. Ayon po kay Pantalyon Bebot Alvarez. No? Diyos ko po, mister.
Alam mo yung mga yan? Ganyan yan eh. Ah, hindi mo kilala. Ganun yan. Eh. Heherson. Iba po. Iba si Heherson. Ito si Pantalyon to eh. Okay. Ayon po kay Pantalyon Alvarez. They falsified congressional document. Yung pala yung cheese. Pag naglagay ka pala ng amount mula sa original na blanco, nilagyan mo ng amount, kahit natawagin pa ninyo na yan ay technical working group, kahit sabihin yung inaalaw pa nyo, hindi pala yan yung ibig sabihin ng correction. Hindi pala yan yung ibig sabihin ng typographical error. At alam nyo po ba? Kaya nalintikan kayo nung pinagpaliwanag nyo si Kimbo. Ipagpalagay na natin na typographical error lang po yung ginawa ng technical working group. No? Palagay na natin. Kasi sinasabi nito ni Chis Escudero, wala akong pinirmahan na blanco. Sinasabi rin ni Joel Villanueva, sinasabi rin nito ni Gatchalian, at saka nito ni malupit to si alam niyo nakakatulong pa, nakakatulong. Hindi ka nakakatulong Risa Ontiveros. Hindi ka na nga pumirma lusot ka na sana eh. Hindi pumirma si Risa Ontiveros, pero pinangangatawanan niya. Kaya ako hindi pumirma kasi wala akong nakitang blanco. Ang husay mo talaga, Risa Ontiveros eh. Wala kang kaso kasi hindi ka pumirma. Pero dumadakdak ka pa na wala kang nakitang blanco. Anyways, eto po, di ba? Sabi nila walang blanco. Ano po sabi ng dating DBM secretary, si Abisado? Sabi po ni Abisado, simple lang yung hamon namin sa nagsasabing pumirma sila ng walang blanco. Ipakita nyo yung pinirmahan nyo na walang blanco. Kasi sila ungab, pinapakita nila eh. Pinapakita ni Raul Manuel, pinakita ni Franz Castro. Ewan ko lang kung nakita ni Franz Castro. Uwaka-suwasakay lang. Sabi rin ni na nabigyan din siya ng kopya, sabi ni Cielo Magno. Sakay-sakay din si Cielo Magno eh. Yung rally po bukas, paalala ko lang impeachment po yan kay BP Sara. Baka na kayo. Mahusay mambudol to si Cielo Magno eh. Kunwari, yung buy scam yung kanyang pinapanawagan, tapos sasabihin ngayon na impeach BP Sara. Anyways, balikan lang natin to. Balikan lang po natin tong pinag-uusapan natin. Simple lang po yung sabi ni Abisado. Abisado, no? Okay. Ang sabi niya, kung sinasabi ninyo na ang pinirmahan nyo ay walang blanco, asan yung kopya? Asan yung kopya? Na walang blanco. Shallow mangmang. Opo, shallow po kami. Mangmang po kami dito. Wala tayong magagawa eh. Nagtataka nga ako, bakit ka narito? Mangmang pala ako. Mababaw at mangmang. Alam niyo po, may nagsabi na sa akin yan, mababaw at mangmang. Anong sabi ko sa kanya? Mag-vlog ka lang, patunayan mo na ikaw ay matalino. Pwede po, ngayon po, hindi na po pwede ako sa kalang. Kung sinasabihan nyo kung mangmang at mababaw, shallow, kayo po, malalim kayo. Tsaka matalino kayo, di ba? Pwede pong patunayan yan. Mag-vlog lang kayo. Libre naman gumawa ng YouTube channel. Sasabihin nyo po kasi.
Kaya ako kausap nyo. Alam nyo po, ganito po yan ha. Pag wala po kayo, para po sa mga nagko-comment, ha? Ilagay nyo po yung sarili nyo sa akin. Biruin nyo, nagre-react ako. Yung pala para kay Shelo Magno yan. Pasensya na. Kasi ako kausap nyo, nagre-react kayo sa sinasabi ko, mababasa ko, Shalo Mangmang. Puta, akala ko para sa akin yun, di ba? Yun. Sasabihin nyo po, Shelo Magno, Shalo Mangmang. Ganun po. Okay? Para malito. Para hindi po tayo na nag-unnecessary. Ako palilinaw. Ako na nga naguluhan, ako pa maglilinaw. Magtulungan po tayo ha. Magtulungan tayo. Naguluhan tuloy. Teka lang muna. Ayusin ko lang tong para kumikita naman tayo. Okay, balik po tayo. So punta na to tayo rito ngayon. So sinasabi na naman ni Pangulong Marcos, wala talagang bakante. Alam mo, Mr. President, no? Para ka naghahanap ng barya. Ang natin tuloy. Punta na po tayo rito sa sa sinabi niya pa. Okay. Akala ko ba, Mr. President, sabi ng yung Senate President, no? Nag-aaksaya lang ng oras kung lalapit sa korte. Kasi sinasabi, hindi imposible maging unconstitutional yan dahil wala pa. Totoo naman na wala pa, no? Totoo naman na wala pa na de-declare na o nag-question sa BICAM report. Kasi kayo lang naman gumagawa, yung administrasyon mo lang naman, Mr. President, ang nakakagawa ng mga imposibleng mga katarantaduhan. Yung mga akala naming hindi kayang gawin ng mga former administration, ginagawa nyo ng administrasyon nyo. Harap-harapan. Di ba? Okay. Punta na po tayo rito sa anong jail bell? Jail bell. Punta na po tayo sa anong tawag dito? Sa sinabi po ni Pangulong Marcos. Sabi ni Pangulong Marcos, tungkol po dito sa mga naghain ng petisyon, kayo raw ay mga destabilizer. Destabilizer daw. Alam niyo po, ang alam ko po sa destabilizer, wala pong pakialam sa batas. No? Wala po silang yung batas po sa kanila. Hindi dinidisregard po nila. Gusto po nilang pabagsakin ng gobyerno. Hindi po naayon sa batas. Ngayon lang po ako nakakita, natatawagin ninyong destabilizer yung mga taong dumulog sa korte. Korte po yan eh. Pumunta po si Congressman Ungab at si Attorney Vic Rodriguez sa kataas-taasang hukuman. Pag may nakita po ba kayong mali sa lipunan natin at lumapit kayo sa korte, destabilizer po ba tawag doon? Ngayon lang po ako nakarinig. No? Anong uri po nakapaligid po sa inyo mga abogado? Ang mga advisor, ang ating pong executive secretary, hindi lang po simpleng abogado. Taga Supreme Court. Tapos ito po, ang inyong political advisor, si Juan Ponce Enrile, napakagaling na abogado. Walang talo yan. Ngayon, sasabihin po ba ninyo na pag yung tao, nakakita sila ng akala nila mali, lumapit sa korte, destabilizer po ba tawag doon?
Ngayon lang po ako nakakita. Ano po gusto nyo? Nakakitang may mali. Huwag sa korte lumapit. Saan po lalapit? Para matawag na ang destabilizer po ng gugulo sa gobyerno. Panggugulo na pala ngayon yung pagpunta mo sa ano. Panggugulo po pala yung tinatawag na ano, na pagdulog sa Korte Suprema. Alam niyo po, masama pong ano yan, masama pong kayo po presidente, maraming umiidolo sa inyo. Di ngayon, ganyan na ngayon. Pag lumapit sa korte ang tao, may nireklamo, halimbawa, nambugbog yung congressman, destabilizer kayo, putya, bakit kayo lalapit sa korte? Pwede, ganun po ba ngayon ang patakaran natin? Once na lumapit ka sa korte, destabilizer ka? Hindi po katanggap-tanggap yan na bitawan ng isang pangulo. Lahat po ng lumalapit sa korte, may paggalang sa batas. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.